Hello, 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 what's up mga kapanalig, no? Mainit-init yung issue regarding dun sa isang LGBTQ na tinawag na sir. Tinawag siyang sir ng isang waiter. So ano ba yung magiging stand natin dito? Alam nyo, mali yun eh. Sa totoo lang kung bakit hindi rin ako pumapabor sa Soji Bill. Dahil alam ko kapag yan na ipatupad, aabusuhin ng ibang baklayan. Eh ano naman kung tawagin kang sir, kung mukha ka naman talagang sir sa paningin ng tao. And besides, hindi naman yun ang makakapag-define sa pagiging mabuting tao mo. Or pwede mong, halimbawa, kung ako pwede ko sabihin na, kuya, baka naman sa susunod, wag mo naman akong tawaging sir kasi nahihiya din ako nung nakikita ng mga tao yung itsura ko, nag-effort akong magpaganda, tapos tatawagin mo lang akong sir. Sabi ko, kung mukha man akong lalaki sa paningin mo, pero sana naman paramdam mo naman sa akin kahit pa paano na babae ako. Siguro ganun na lang. Pero hindi siya mandatory, wag nating pilitin na ipilit mo na lahat ng tao ang tingin sa'yo maging ma'am, hindi. Hindi mangyayari yun kasi yung title ng pagkakaroon ng ma'am, o yung tawagin kang ma'am, sa babae yan eh. Titulo ng babae yan, hindi naman titulo ng bakla yan eh. Ang sa bakla para sa akin, kung magpapatawag tayo, siguro mas maganda kung unisex na lang. Kunyari, boss. Diba? O kaya lodi. Yan, siguro matatanggap ko pa yan. Pero yung mag-react kayo kasi tinawag kayong sir, ano naman, kung tawagin kang sir, o tinawag kang sir, pero successful naman yung trabaho mo. O, tinawag kang sir pero hindi ka naman hikahos, hindi ka naman gutom, ano naman, ang aarte nyo naman. 'Di ba? Bakit? Nakakababa ng pagiging bakla ang tawagin kang sir? Hindi naman, 'di ba? At saka, hindi pa pwede yung ganon porque tinawag kang sir. Sabihin natin, kakasuhan agad. Ano yun? Paano kung gusto ka nilang tawaging sir? 'Di ba? Huwag kayong masyadong magseseselan. Diba? Hindi naman issue yan eh. Kung ayaw nyong tawaging sir kayo, sabihan nyo sila na, oy kuya, sa susunod, wag naman sir ang itawag mo sa akin ha. Kasi na-offend ako. Syempre, may mga tao na baka iniisip sa sobrang formal ng lugar, hindi ka matawag na ma'am. Kasi baka ma-offend ka din. Diba? Syempre, mamaya, yung iba, may mga LGBTQ na hindi rin komportable na tinatawag na ma'am. Siguro hindi lang niya alam kung paano kanya i-approach, lalo na kung straight na lalaki yung nagsalita. At saka nung sinasabi mong misgendered, there's no such thing as misgendered. Pag lalaki kang pinanganak, sir. Pag babae kang pinanganak, ma'am. Kung bakla ka, sir. Kung tawagin ka man ma'am, magpasalamat tayo kasi kahit papaano may mga tao na open-minded na ang tingin sa atin ay ma'am, be thankful, thank you po, kasi ang nakikita nyo sa akin ay ma'am. Pero yung ipagpipilitan mo na yun ang dapat maging tingin sa'yo, hindi pwede yun. Iba-iba mata ng mga lalaki. Lalo na hindi naman lahat na nagko-crossdress, katulad ko, nagdadamit babae ako. Hindi naman lahat ng ganun ay may binabagayan. May mga bakla din naman kasi na rumarampa dyan sa kalsada, ang nipis-nipis ng sando, pero ang braso pang wrestler. Diba? Aminin na natin yung totoo, mga kapatid kong LGBTQ. Hindi ba? Totoo naman. May mga LGBTQ, ang iksi-iksi ng short, isang dangkal ang iksi ng short. Pero pag tinignan mo yung binti ng kargador, akala mo binti ng sumasali sa contest ng takbuhan sa laki ng mga muscle. May mga LGBTQ, nagli-lipstick, ang kapal-kapal ng bigote. Syempre, yung mga ganun klaseng itsura, hindi yan nakikita ng mga straight as bilang babae. Kaya minsan yung iba dyan tawag, sir. Well, baka tinawag kang sir kasi inisip niya formal yung lugar, baka hindi rin niya alam kung saan siya lulugar. Syempre, kinakabahan din niya, formal yung lugar, baka maaaring mamahalin yung resto, baka
ma-offend ka kapag tinawag kang, ano, ma'am, o, at saka wala namang masama kung tawagin kang sir, sir ka naman talaga, pinanganak kang lalaki. Ituro mo na lang sa susunod sa mga employees, or ituro mo sa susunod sa mga tao na, hoy, next time kapag pumunta ako rito, wag niyo akong tawaging sir, ha. Nako ha, nakaka-offend. Best penging magic sarap, di ba? Nakaka-offend. Ang pangit naman po ng ganon. Wag natin masyadong damahin. Na dahil lang na ang LGBTQ pumapabor na ang lipunan sa atin, ay aabusuhin naman natin yung mga benefits na ibinibigay sa atin ng bawat gobyerno. Matuto rin tayong maging sensitibo sa opposite sex. Kasi hindi naman din po lahat ng straight ay open-minded sa mga katulad nating LGBTQ. O kung tinawag kang sir, baka mukha kang sir. Baka hindi ka naman talaga mukhang ma'am, kaya ka tinawag na sir. Diba? At saka meron pa akong nabasa, yun niya, hindi ko alam kung siya yung sinasabing trans woman na may-ari nung pinagganapan ng resto, no? Sabi niya, ang ganda-ganda ng damit mo, ganda-ganda ng bihis mo, tatawagin ka lang sir. Ano naman kung tinawag siyang sir? Bakit? Ang pagtawag ba ng sir nakadepende sa pagdadamit? Ang alam ko, ang pagtawag ng sir nakadepende yan sa kung ipinanganak ka bang babae o lalaki. O, kung hindi ka naman din kasi naman, kung hindi naman talaga kasi pinanganak na tunay na babae, matuto rin tayong mag-adjust. Hindi yung porque mukha kang babae, feel na feel mo na purong babae ka na, hindi. Ako nga, tinatawag din akong sir eh. Siya sabi sa akin, sir, ano po sir yung order nyo? Sir, ano, san po ba yung sinasabi nyong lugar? Actually, pinagtatawanan din ako ng mga friends ko. Sasabihin sa akin, Sandrio, sir daw, tignan mo, ganda-ganda mo, sir daw. Alam nyo kung anong sinasabi ko? Para hindi rin ako ma-offend at para hindi rin sila ma-offend. Alam niyo ang sinasabi ko? Pag tinatawag akong sir, sinasagot ko sila, bakit ba baby? Mukha ba akong sir? Akala ko mukha akong misis mo. Lagyan na lang natin ng sense of humor para hindi naman masyadong mabigat yung pagtanggap. At saka, wag masyadong guilty. Guilty, tinawag lang na sir. Wag masyadong guilty kasi kung ikaw sa sarili mo, kahit tatawagin kang sir, alam mo namang dekalidad ka, bakit ka magagalit? Hindi ba? Tsaka besides, hindi naman niya alam na ayaw mo na patawag na sir eh. Kasi hindi naman lahat din naman ng bakla katulad mo, na maarte at nagsesesilan, ayaw magpatawag ng sir. Sa akin, kahit kuya, pwede. Tinatanong ako ng ibang mga Katoliko, Sanrio, anong gusto mong itawag sa'yo? Anong sinasagot ko? Kung saan kayo komportable? Minsan tiyatawag akong bro Sanrio. Na-offend ba ako? Hindi. Kasi ano naman na nakaka-offend doon? Talaga namang brother ako, di ba? Mukha lang ako sigurong, hindi naman, not let us say na mukha akong babae. Hindi ko naman kiniklim na mukha akong babae. Sabihin na lang natin maganda ko. Bilang isang bakla, kahit papaano, hindi naman tapon yung itsura ko. Pero I never claim na I was born as a female. Kaya sa akin tawagin akong sir, it's okay. Ano naman? 'Di ba? Ang mga straight na lalaki, hindi lahat ng straight na lalaki ay open-minded, kaya wag naman kayong mag-inarte diyan. No? At saka yung sinasabi ng kaibigan ng bakla na yung kung trans woman man to na ang ganda-ganda daw ng damit, tas tatawagin daw sir, hindi naman po basihan yung pagdadamit para hindi ka tawaging sir. Kung pambabae nga yung damit mo, hindi ka naman mukhang sir sa paningin ng lalaki, anong gagawin natin? Aawayin natin yung lalaki kasi nga hindi nga ma'am yung tingin sa'yo, hindi pwedeng ganon. Karapatan ng isang tao na tawagin ka sa kung saan sila komportable. And besides, hindi naman po siya nakaka-insulto. Yung mga babae nga, tinatawag kong bakla eh. Yung mga babae kong kaibigan, ang tawag ko bakla. Yung mga kaibigan kong trans man,
Oh, ang tawagan namin sa isa't isa, bakla din. Bakla ba sila? Hindi naman. Pero yun ang tinatawag namin sa isa't isa. Di ba? Masyado ka lang maarte. Kaya mo sinasabing ano, nakaka-offend. Ano nakaka-offend? Do, tinawag ka lang na sir. Oh, kapag sinabi niyang, oh sir, ano po, ito po yung order niyo. O, edi ngumiti ka lang. O kaya ano ka, sabihin mo, grabe ka naman, makasir ka naman sa akin, wagas, ang ganda-ganda ko, O, ayun, hindi naman yan actually pinapalaki. Hindi na kayo nasanay. Wala pang mga soji bill na yan. Tayong mga bakla, inaasaran ng bakla salot. Ngayon pa kayo mag-iinarte kung kailang niyayakap na tayo ng gobyerno. Samantalang noon, kahit naman tawagin tayong bakla salot, masaya pa rin naman tayo. May mga, naglilimas po ako ng baha. May mga kaibigan naman tayo, di ba? Huwag nating masyadong damahin na, ay, babae ako. I am supergirl. Huwag nating damahin. As long as kahit na bakla ka, wala kang kinatapakang tao, laban lang. As long as wala kang inaagrabyado, laban lang. Huwag na tayo masyado pang mag-inarte. Ang arte nyo eh. Diba? Kahit yung mga trans woman, diba? Aprobado na ba Soji Bill dito? Para mag-inarte-inarte kayo? Actually, hindi nga ako pabor sa ano eh. Hiwalay ang CR ng bakla at saka ng ano, tomboy. Hindi ako pabor doon. Mas gugustuhin ko na ang CR pambabae at panlalaki. Bakit? Pag nahiwalay ang CR ng mga bakla, nagkaroon ng CR ang mga bakla, ang daming baklang manyakis. Oh. Mamaya may magkaroon ng sariling CR ang mga bakla, doon pa kayo magtuhugan sa puwet, di ba? Oy, pwede yon. Ang mga bakla, ultimo talahiban, hindi yan pinalalagpas. What more pa magkaroon ng sariling CR? O kaya nga usually mataas ang case ng may AIDS, mga bakla. Bakit? Ultimo tricycle, nakakagawa ng paraan yan. Huwag nyo sabing hindi. What more pa? Pag nagkaroon tayo ng sariling CR, di nagpiesta kayo. Super enjoy kayo, syempre. Hindi natin pwedeng masabi. Kaya ako ayoko niyan, Soji Bill. Ngayon pa nga lang, hindi pa aprobado yung Soji Bill, ang arte nyo na eh. Diba? Ngayon pa lang, hindi pa aprobado ang Soji Bill. Pero grabe na ang mga parada ng mga bakla. Talagang nagpro-promote na ng immorality na dapat pumabor sa same-sex relationship. Hindi ako pabor dyan. To think, hindi pa aprobado ang Soji Bill what more pa po? Kung inaprubahan na ang Soji Bill, di talagang super rampa ng mga bakla. Talagang super promote na dapat ang parehong lalaki, parehong babae, ikasal. Tapos, makakasanayan ng mata ng tao yung kasal ng parehong lalaki. Kahit yung pagtawag na hindi tama. Hindi naman talaga tama eh. Ba't tatawagin kang ma'am, pinanganak ang lalaki? Tama ba yon? Pipilitin nyo yung mga taong tawagin kang ma'am kahit hindi naman mamanting sa inyo. Hayaan nyo sila kung ano gusto itawag sa'yo. Ba't pinipilit nyo? Kung hindi ka naman talaga mukhang ma'am, kung ang tingin sa'yo ay mukha kang lalaki, huwag nyong pilitin na ang mata ng mga lalaki maging, na ang tingin ng mga lalaki sa inyo, lahat ng bakla mukhang babae. Hindi. May kanya-kanya tayong opinyon. May kanya-kanya tayo kung paano natin titignan ng kagandahan. Hindi yung pepersahin yung mga lalaki, ang mga babae, gayto itawag sa inyo, ang arte nyo. Bakit pag tinawag ba kayong ma'am, babae na kayo? Di naman, di ba? Kung gusto nyo tawagin kayong ma'am, sabihan ninyo, turuan nyo, aralan nyo, sabihin nyo na o-offend ako, tawagin mo akong ma'am sa susunod. Hindi yung paparusahan, papatayuin, ilang oras. Grabe kayo, kawawa mga empleyado sa inyo, mga bakla. Magkamali lang ng tawag ang mga empleyado sa inyo, gaganyanin nyo na. Mali yan.